All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, pag-usapan po natin, ito pong si Pangulong Marcos doon po sa kanyang podcast. No? Yung ikatlong podcast niya, After the Sona, yung pasabog niya nga po tungkol po dyan sa korupsyon sa flood control project na kinukuhanan ng bilyong-bilyong pera ng mga tiwaling mga mambabatas at ilang politiko, no? At ganun din yan, ano na po yan, since lumabas na, no? At alam na ng Pangulo kung sino ang mga sangkot dyan. Alam ko may ano na siya dyan, may idea na siya at may mga reports na, kasi siyempre wala namang hindi nalalaman ng Pangulo dahil meron itong intelligence group, no, sa investigasyon. Kaya niya nasabi yung flood control kasi nakakuha na sila ng report niyan. No, patuloy pa lang ang investigasyon at ngayon nga po mga kababayan, nagsimula na po ang hearing tungkol po diyan sa fiasco ng flood control na yan at naisalang na nga po diyan ang Department of Public Works and Highways na secretary, si Secretary Bunuan. Pero si Pangulong Marcos po, masasabi ba nating matalas na ang pangil niya? Ayan, kasi po ito pong natitirang 3 taon, kailangan kung gustong magkaroon ng patutuloy na magandang legasiya, ang Pangulo after ng termino niya, tapangan niya na po. Tama na yung pagiging tamilmil niya ng 3 years tungkol dito sa patuloy na kawalang hiyaan nitong mga mambabatas na ito o mga ilang tiwaling government officials and employees. Lalong-lalo na po sa budget ng bayan. Ang budget ng bayan ay inuutang. Ito po, masasambit po ito ng Pangulo. Kaya dapat Pangulo, tama na ang panghahasa, no? Wag mo nang hasain yang pangil mo. Malamang nahasa mo na yan, matalim na yan sa loob ng 3 taon. Kaya itong natitirang 3 taon, panagutin lahat ng tiwali. Once and for all, hindi man natin ma-eliminate itong korupsyon, itong mga patuloy na impunity ng mga government officials and employees. Maano naman natin, mabawasan. No, kahit pa paano, makurtel naman yan, mabawasan ng konti. Hindi po talaga mawawala ang korupsyon kasi sabi nga nila, tukso po ang kwarta. Lalong-lalo na sa mata na makakita lang ng milyon o bilyon, talagang gagawa ng paraan para magnakaw. Okay, at ganun din po, we're talking about DPWH at naisalang na nga po yan sa hearing kahapon sa pamumuno po ni, I think ang chairman dyan sa hearing na yan ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. No? Correct me if I'm wrong. So dito po may binanggit po na word ang DPWH kasi po may mga kumakalat na balita na meron daw sangkot na 6 na lawmakers na nakakuha ng 8 billion pesos para sa flood control projects. Pinangalanan daw po kasi sa social media yung 6 na mga mambabatas. Pero sabi ni mamaya malalaman natin. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin itong balita sa politico.com. Ang sabi po dito, utang para sa kurakot. Ayan, mangungutang ang gobyerno para kurakutin ng mga mambabatas, ng mga politiko at ilang government officials. Sobra na yun. Marcos hits budget cut to foreign assisted projects in favor of non-priority programs. Biruin nyo, ang daming naapektuhan dito sa pangungurakot, pagnanakaw ng mga tiwaling politiko. President Marcos on Monday stressed the importance of ensuring that the yearly national budget has sufficient allocations for foreign assistance projects. Tulad ng halimbawa sa subway. Continuous po yan. Even though na merong major partners tayo dyan na yung Japan, kailangan mo pa rin isupplement yan. Kaya nga foreign assisted projects, no?
as he lamented that insertions in the spending plan jeopardize. Oo. Na ano po, na delikado, no? Jeopardize crucial infrastructure projects and marred the country's credibility with international financial institution. Kung baga, itong proyekto, halimbawa, yung tulay, gagawa silang tulay dyan. So, gusto ng gobyerno magkaroon ng foreign investors dyan, nakatuwang tayo, para hindi naman lahat sasagutin natin, parang ganon. Gustong mag-aid, pero may kaakibat na tulong, yung assistance, pera ng ibang lahi. So, sabi natin, ang tumulong ay taga-Europe, sasabihin ganito, with the funding, with the help, ganyan, pero may party pa din ng gobyerno. Foreign assisted nga lang foreign assistance. Popondohan pa rin ng gobyerno yan. Ang nangyari, hindi na matuloy yung tulay. Bakit? Tinanggal yung pondo Nilipat sa mga programa na akala ng Pangulo gagawin nila. Mas priority dun sa bayan nila. Ang nangyari, wala. Nasaan na? Bakit binaha pa rin yun? Akala ko ba may flood control project dyan? Parang sa Palawan. Sabi ni Erwin Tulfo, sa Marinduque, sa Romblon. Sabi ni Tulfo yan ni Erwin Tulfo, binisita niya ang mga yan. Nasaan yung pondo? Tinanggal nga natin yung pondo sa pagpapagawa ng tulay na ito. Dahil sabi nyo, priority ito. Yung pala, wala. Binulsa nyo. Diba, Escudero? Bakit merong 3 billion si Bongo na insertion? At sino pa ang mga mambabatas dyan na may mga insertion, diba? Ito, may tatamaan dito. In his podcast sa likod ng SONA, uploaded in social media accounts, President Marcos said several foreign assistance projects were defunded. Tinanggalan talaga ng pondo during last year's budget deliberation in Congress. Quote, yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted projects. Tinanggal halos lahat ng funding. Kailangan nating ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects at saka sinisira pati yung ating reputasyon. Correct. Makikipag-negotiate ka na. Okay na. Umuo na sila. Nagka-agreehan na kayo. Biglang maya-maya, in a matter of months, isuspend muna natin. Wag nating ituloy. Umaasa yun Umaasa na magiging project nila yun Baka nga nakapag-loan na yung yung katuwang mo na foreign entity. Nakapag-loan na sila. Ano nangyari? Natenga. Paano sila makaka-repatriate nung kanilang loan? Kung malaki rin ang interest nun. Ganun po No? Example lang yun mga kababayan. No? Kaya sabi ng Pangulo, mangungutang para mangurakot, sobra na yan. Apektado ang foreign assisted projects. Nakakahiya po. The worst part of this, yung napupunta ko minsan, yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated, may pinatutungkulan, unappropriated, unprograms. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga to? Sobra na yun. Sobra na yun. Tama po yan mga kababayan. Sobra na. Tama na. Itigil na. Panagutin na, Pangulo. Kaya nga sabi ko, nahasa na ba? Nahasa na ba ang tapang ng Pangulo? Ayan. Tinatanong natin now, kung nahasa na yan, kailangan mo nang may masampulan. Tignan natin kung matalas nga o matalim yung tapang ng Pangulo o yung tinatawag natin na pangil ng Pangulo. Tingnan natin kung ikakagat niya nga yan at babaon sa kanila. Ibig sabihin, kung meron siyang masasampulan at mapapanagot. Diba? Earlier, the Department of Economy, Planning and Development said 44 infrastructure projects, mostly in the transportation sector and funded through official development assistance, are currently delayed. Kasi nga, pinagtatanggal nitong mga mambabatas na ito na inuna ang kanilang mga bulsa, mga kababayan. Lawmakers flagged the delays and noted that the government incurs millions of pesos in commitment fees on unused portions of foreign loans when projects are delayed. Tignan ninyo ang ginawa ninyo. Double whammy pala tayo dito. Kinurakot nyo na, tapos nag-i-incur pa tayo ng fees.
Ha? Nag-i-incur tayo ng mga bayarin sa commitment fees, sa loan fees, tapos kayo, kinurakot nyo lang yung pera. Di ba mga kababayan, dyan tayo ginagago, dyan tayo pinapatay nitong mga kurakot na politiko na ito. Ha? Nakakahiya kayo. Ha? Visit. Ha? Ito pa sabi ng Pangulo, kaya niyang mag-reenact ng budget, meaning kung hindi ayon tugma itong ginagawa niyong GAB sa NEP, hindi ko pipirmahan yan, di ba sabi niya yan? At kaya kong mag-reenact ng budget, gagamitin niya yung last year's budget 2025. Pero tanggalin mo ang insertions, Pangulo. Better yet, tanggalan mo sila ng pondo. Ha? Oh. Marcos acknowledged the power of the Congress power of the purse as enshrined in the 1987 Constitution, but pointed out that the executive branch is also tasked to make the budget request in alignment with the government's priority programs and projects. O ano ka ngayon, Escudero? Sabog ka. Kala mo hindi alam ng Pangulo ang pinagsasabi mo tungkol dyan sa power of the purse? Kayo ang may kapangyarihan sa budget. Ano ang sabi ng Pangulo? Basag kayo. Hindi porket kayo ang may power to purse, wala rin kapangyarihan ang executive na ayusin ang ginawa nyong budget. Quote, let's remember, kung ano yung sinabi ko dun sa SONA, kung hindi alinsunod doon sa plano, trabaho naman talaga ng Congress yung ginagawa nila yung budget. Ngunit, trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa. He added, hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng taong bayan. Iyon lamang ang habol namin. Sa executive, sabi niya, hindi nawawala, hindi nawawaldas, hindi nananakaw. Sino ang mga nagwawaldas? Sino ang nagnanakaw? Yung gumagawa ng budget. Kanya-kanyang insertions, mga kababayan. So tama ito. Tama yung tanong natin. Nahasa na ba ang tapang ng Pangulo? Sa aking opinion, medyo matalas-talas na po. Now it's about time, sampulan natin kung talagang matalas. Ang una mong sampulan dapat nga dyan yung dalawang leader ng Kongreso. Wala tayong sisinuhin dito. Dapat magpaliwanag silang dalawa. Saan nyo pinunta yung sinasabi nyong mga flood control, yung mga pera dyan sa unprogram funds ninyo? Saan nyo pinunta yung mga insertions? Tingnan ninyo. Hindi lang yung budget ang ninakaw. Magbabayad pa tayo ng mga fee, yung mga additional commitment fees. Ha? Parang yung sa inyong mga binabayarang tubig, may mga kung ano-anong dagdag na bayad. May nagkaka-interest na. Hindi nga nagamit yung pera, pero tayo'y nagbabayad ng interest. Tayo'y nagbabayad ng bill. Commitment fees, loan fees, origination fee, mga ganun po Di ba? Doble-doble ang nawawala sa sambayan ng Pilipino. Ninakawan ka na, ikaw pa ang gustong magbayad. Di ba? Double whammy yun. O, nakakahiya. Utang para sa kurakot. Di ba? Hoy, kayo dyan sa Bicam, wala tayong sisinuhin dito. Hindi natin isi-single out Senado. Isama natin kung sino yung may power of the purse, ang Congress. Kaya pwede ba dalawang leader ng House, Speaker Martin at Senate President Escudero, ayusin ninyo ha. Nakakasawa po. Ha? Now, talking about the DPWH flood control project, na tulad ng sinabi natin kanina, sinimulan na po yan sa House hearing. Ito po, kasi may nagsasabi, no, pinapakalat na 6 na mambabatas ang kumubra ng 800 billion para sa flood control projects. Ano ang sabi ni Bonoan? Balita ng politiko, preposterous. Kalokohan po yan. DPWH Chief Bonoan debunks claims 6 lawmakers got 800 billion flood control projects. Ang pinanggalingan po nito mga kababayan kasi si Representative David Suarez ng Quezon at Senior Deputy Speaker nag-inquire kay Bonoan about the posting na umiikot sa social media. Ito po sabi ni Suarez, I was informed that there have been posts on social media circulating identifying certain members of the House of Representatives, 6 daw, malicious impact stating that this congressman control X amount of flood control projects, etc., etc.,
which has been shared many times. Now, for the sake of transparency, truthfulness, can I ask the good secretary to comment on this malicious post? Sabi ni Suarez. Ano ang sagot ni Bunuan? Well, I have gone through actually the political blogger that you've given me, Your Honor. Ay nako, palangalanan nyo yan. What I can say, we don't have this kind of information at all in the department. To me, a little preposterous actually to have something like this, 800 billion for 6 members of Congress. Acolbico Representative Alfredo Garbin Jr. then asked Bunuan to clarify his statement. Sabi ni Bunuan, what I am saying is that we don't have any specific record of this kind of allocation for the 6 congressmen that has been put into this post. Sino kaya yung 6 na yan at sino yung vlogger na yan? Baka naman may idea kayo. Suarez asserted that the House is taking the issue seriously, especially with the pronouncement of President Marcos Jr. in his State of the Senate address on flood control projects. Alam mo, sa problema na nangyari sa ating bansa, pinupolitika ito ng marami. Tuturo, gagawa ng kwento. Ang problema, hindi naman totoo at walang basehan, sabi ni Suarez. It's totally unfair, especially if you're out to destroy the good name of people who were duly elected by the district. So, anong gagawin ninyo, David Suarez? Kayo dyan sa Kongreso, tatahimik na lang kayo? E di sampulan nyo, imbestigahan nyo muna yung vlogger. Kung walang katotohanan doon sa sinabi niya, kasuhan nyo. Ipakulong ninyo, sampulan ninyo. Hindi titigil yung mga yan. At marami dyan ay may mga umamin. Baka sila rin yan. Suarez stressed the need not to allow falsehood to erode public trust in institution. We need to get out our facts. We need to get the truth, especially when we're trying to investigate issues and problems that affect the country. If there are malicious people who want to take advantage of this by throwing out fake news, fake posts meant to malign and destroy the good name, hindi po pwede yan. Walang lugar po sa atin yon at higit sa lahat, hindi po tama yon. So what you gonna do? What you gonna do? Lalong-lalo na dun sa 6 na pinangalanan nung vlogger na yan. What you gonna do? Di ba? Kasuhan nyo. After your investigation. Kung hindi totoo yung mga pinagkakalat nila, kasuhan ninyo. Bigyan nyo ng leksyon. Hindi na lang yung paulit-ulit kasi hindi nyo sila slap in the hand lang ang ginagawa nyo eh. Ang gawin ninyo, pitikin nyo ang mga itlog. Ganun. Puro lang kayo daldal. Di ba? O, kayo po, anong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.